po yung nakitang batang pagala-gala. Mga ganito po kalaki. Puspusan sa paghahanap ang pamilya ni Rogelio sa nawawalang anak na si Joelina Escamillas, 8 taong gulang. Uy, Rogelio! May bata daw na babaeng bangkay sa tapuan sa bakanting lote. Bitan mo. Hanggang sa makarating sa kanya ang balita tungkol sa isang batang babaeng natagpuang patay sa isang bakanting lote sa Lucena City. Walang sinayang na oras ang pamilya Escamillas at agad nilang pinuntahan ang nasabing bakanting lote. Sir, bawal dyan! Sir! Bawal mo, sir. Sir, sandali. Ano mo kayo? Gamito niya yun. Gamito niya anak ko yun. Kumpirmado, si Joelina nga ang natagpuang bata. Anak ko po yan. Nasaan ang anak ko? Linda! Anak ko! Pamatakan niyo ko! Anak ko yan! Tulog po tayo, misis. Tulog po sa po ang tayo. Selena! Anak ko! Anak ko natin! Ay, nagwala po ako. Dahil talagang di ko po matadya po yung sarili ko po. Ang bangkay ni Joelina agad na dinala ng mga pulis sa morgue. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay Joelina? Panganay sa 3 magkakapatid si Joelina, nasa ikalawang baitang na siya. At pangarap daw maging doktor. Sakit ng tuhod ko ngayon. Lagyan mo kaya ng langis. May langis dyan, oh. Wala na, naubos ko na. Tay, ako na po dyan. Hindi mo naman kaya to. Kaya ko po, kasi paglaki ko po, magiging doktor po ako. Para po pag nagkasakit po kayo ni nanay, ako na po magpapagaling po sa inyo. Anak, masyadong mataas yung pangarap mo. Hindi namin kaya yan. Pero dapat lang mag-aaral ka mabuti. Para magkaroon ka ng scholarship. Ha? Siyempre naman po, tay. Lagi naman po akong line up 9 sa card ko po eh. Pangarap nga sana maging doktor sana. Sabi ko, mag-aaral ka muna mabuti. Mag-aaral kayo kako hanggang kaya ko. Para makatulong daw sa kapwa. Dating nangingisda ang tatay ni Joelina. Dahil sa hirap ng buhay, sa isang lumang kapilya sa bayan ng Unisan, sa Quezon sila nakatira. Ito po, hirap lang namin po sa aming tiyuhin. Kaya kung sakali pa rin gamitin, wala na po kami pupuntahan. Dami na naman po uli kami. Dahil walang trabaho, napilitang manlimos sa lansangan si Rogelio. Kuya, ate, palimos po. Salukuyan naman pong wala naman po masama at punuan po nga ng tao. Kaya naisipan ko mahingi na lang po na kinabubuhay po namin. Makabili na po kami ng bigas, nung makakuha lang po panggastos. Hanggang noong ika-30 ng Mayo, pumunta ang pamilya ni Rogelio sa Lucena City para mamalimos. Ate, palimos po. Sabi ko nga mga bata, natulog na kayo at bukas tayo maaga pa biyahe, pauwi na. Sabi sa akin, Papa, maya-maya kami tutulog. Nangihingi pa raw sila ng pera, pambaon nga raw niya ng 2 bata. Sabi ko, sige, okay lalayo.
Pagkagat ng dilim, naglatag sa isang bangketa sa gilid ng kalsada ang pamilya ni Rogelio. Bandang 1:30 ng madaling araw noong ika-31 ng Mayo. Linda, Oh, bakit pa? nananakit yung mga paa ko. Bili ka naman ng kape. Ha? Kape? Matulog ka na lang. Kung nilalabig na ako, kailangan ko na mainit. Bili ka na. Sige, miga ka na dyan, bibila ka. Ginising ko po yung asawa ko. Sabi ko, bangon ka muna, bili mo akong kape. Si Merlinda naman, inutusan pala ang panganay na anak na si Joelina na siyang bumili ng kape. Bakit po, Nick? Bilhin mo ng kape si tatay. Sige. Pagkaedip ko po yung kinamungat po ng pagkagising, nahanap ko si kape. Kaya sabi ko, nasa na? Ay, wala pa. Ano na naman ba? Nasa si Jolina? Bumili ng kape mo. Magpatulog ka nga. Ito ka ba naman? Hindi ako nagpabili. Ito si bata inutusan mo. Buong araw tayo nagpalaboy-laboy. Pagod din ako. Ito naman, madaling araw na. Ipusan pa yung bata eh. Sapat ka ako inutusan yung bata, eh, hindi naman ikaw ako inutusan ko. Antok-antok daw siya. Sundan ko. Okay. Pinuntahan nila ang kalapit na tindahan na maaaring binilhan ni Joelina ng kape. Ano po yan? Meron ho bang bumili na batang babae dito ng kape? Mga ganyan ho kalaki? Wala. Pero ayon sa tendera, hindi naman nakarating sa tindahan ang bata. Sa patuloy na investigasyon ng Lucena City Police, napasa kamay nila ang kopya ng isang CCTV. Makikita ang pagdaan ng batang kinilalang si Joelina. Kasama ang isang lalaki bandang 2:30 ng madaling araw noong ika-31 ng Mayo. Sino ang lalaki at ano ang kinalaman niya sa malagim na sinapit ng biktima?